Ayan guys, magandang araw. So ito, may gagawin tayo, isang press drill o drill press powerhouse. So, ang problema nito, sabi ng may-ari ayaw umikot. So ayan na, testingin natin siya, sasaksak natin. So ayan. Sabi niya ayaw umikot, ugong lang. So yun, ugong nga lang. Binuksan na niya to eh. Tinignan niya kanina, sabi niya baka daw maluwag lang yung belt. So testingin natin na ano, kasi ayaw umikot eh, ugong lang. So binaklas ko na yung kanya, sabi ko sa kanya capacitor tong problema nito. So ayan, binaklas ko na. Pag tinanggal kasi ang belt nito, dapat iikot na. So maluwag naman yung belt niya, ayaw pa rin umikot, ugong lang. So ayun oh. Oh. Tapos pag pinaikot mo to, iikot yan. Ayan oh. Iikot oh. Kapag huminto, okay, pahintuin natin. Saksak mo, ayaw na naman. Oh, ugong lang. So kapag ganyan ang problema, capacitor. Di kaya motor. Parang ano lang din to eh, wasing eh. Parang sa wasing lang. Kaya lang ito, wala itong reverse. Di kagaya ng wasing may reverse. So ito yung capacitor niya. Binaklas ko na yung capacitor. Tinignan ko yung microfarad. Ayan o, 12 UF. So wala tayo nito. Titingnan natin kung meron tayong pyesa ikakabit dyan. So hahanap muna tayo ng capacitor. Tapos testingin natin. Subukan natin isaksak. Ikabit kung may makuha tayo. So wala tayong nakitang ano. Kamuka. May nakita ko. Pang washing, ayan, 12 UFD siya. Pero may kasamang dryer, ang laki. Ayan o, 12 UF. Tapos yung isa, 5 UF. Ang problema, malaki. Hindi natin may ilalagay dito. Kasi may lagayan yan eh. Ayan o, may lagayan siya. So, pero pwede natin testingin. Ikabit. Kapag umandar, capacitor nga lang. Kaya lang, hindi pumayag yung may-ari na ganito yung kakabit natin. Siyempre hindi naman mailalagay dito yan. Kung hindi nga maselan yung may-ari, pwede mo siyang itali na lang dito o isabit o lagyan ng lagayan. Pero baka maselan yung may-ari, pabilihin tayo ng ganyang kalaki. Meron naman dito 11 UF. So mapapagana naman yan ng 11 UF yan. Kaya lang hindi rin tumagal kasi 11 UF lang. Pero pwede aandar to. So testingin natin dito sa 12 UF kung aandar dito. Baklasin lang muna natin yung itong pinaka kanya. Tanggalin natin to. So yan guys, naikabit na natin yung capacitor. So testingin natin. Hindi ko muna siya nilagyan ng tape. Kasi testing lang naman muna. So, saksak. So, yun yung plug natin. Ayun, umiikot na. Nakakabit pala yung belt. So, ayan, oh. So, di ba? Capacitor nga ang problema. So, ayan, hindi na siya, meron na siyang belt. Umiikot siya. So, kanina wala mang belt, ay umikot, ugong lang. So, ngayon, may belt na, umiikot siya, kaya niya ikot. O, diba? So, ang problema, ito nga, capacitor. Ito. Ang problema naman natin ngayon, wala tayong ganito kalaki. So, kausapin muna natin yung may-ari. Kausapin ko muna kung papayag siya. Ngayon kung hindi siya papayag, papalitan natin siya ng pabibili natin ng capacitor na ganito kalaki. Siya na yung hahanap. O pwede rin tayo naman ng kasi wala akong available na ganito kalaki. Ang meron sa akin lang 10 saka 5 pang washing sa dryer. So ito medyo malaki na to. Meron din naman ganito sa washing kaya lang malalaki.
Yung nga ganun, no? May kasama siyang dryer. So, ayun guys, kausapin muna yung may-ari. A few moments later. So, ayun guys, tutuloy na natin tong ginagawa nating press drill. So, ngayon lang nakabili ng capacitor yung may-ari. So, ayan, oh. Binili niya 12 UF. So, yung nasira, ganito din, 12 UF. Ang problema lang kasi, dito sa nabili niya, medyo mataba. Yung dating nakasalpak dito, yung nakakabit dito, mapayat. So, kasyang-kasya siya dito sa lagayan. Ayan. Ngayon, yung nabili niya medyo mataba, hindi kakasya. Ayan, oh. Ayan. Ayaw pumasok. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan natin ng DIY. So, PVC. Yan, pasok na pasok siya dyan. Ayun, oh. So, ngayon, tornilyo na lang natin, saka natin isasarado dito sa ibabaw. So, bubutasan lang natin. Tapos lalagyan ng tornilyo. So, ayan na, nabutasan na natin siya. Lalagyan na lang natin siya ng tornilyo. Kakasya. Yun. So, ayan, matatag na. Ganyan na lang. Tapos, pwede namang ilak, pwedeng hindi na. Pero mas maganda, sasarado natin ng konti dito sa may ibabaw niya. Iuyupi natin ng bagya. Ngayon, pagka nasira yung capacitor, pwede naman niyang pasuin uli at iunat. So, ngayon, papasuin natin ng bagya ito. Yon. Dito sa kabila. Para hindi lang siya matatanggal. Yon, ganyan. So, saka na lang natin siya idudugtong yung dalawang wire. So, ayan na. Matanggalan lang natin ng papalatan lang yung wire at idudugtong. Yan. Sa electrical tape na lang gagamitin natin. Kasi pag yung close in wire connector na makakuryente. Itong electrical tape, sigurado to. Tandaan tayo pare. Tayo. Go. Action. Na. Maigsi yung wire na palabas. Yung labas nila. Pero pwede, kaya naman natin i-tape. Ayun. Ayun. Ilang ang lang dito, pangit lang. Yung wire niya nakalabas. Pero okay lang. At least yung capacitor may lagayan, di ba? Hindi yung, kasi gusto nga nung may-ari, sabi niya kaninang dinala niya dito yung capacitor, tatali na lang daw niya ng cable tie dito. Laking cable tie, nakatali daw na gano'n. Sabi ko hindi, didiskartehan ko. Magawa natin ng paraan, sabi ko. Lalagyan ng PVC, yun nga. Ito, nilagyan ko na ng PVC. At ito, tapos na. Yun. O, ganyan lang siya. Ayun, mapapansin ninyo yung wire niya.
Ayan. Nakakuan dito yung wire. Ayan yung wire niya. Nakalabas na lang na ganyan. Kasi dati nasa loob. So, ganyan na lang. Okay lang naman. Hindi naman makakakuryente kasi tinip ko naman mabuti. So, ngayon testingin natin siyang isaksak. Ayan guys, testingin natin siya para malaman natin kung umaandar. Kung gagana na ba. Pero yun lang naman na nakikita kong problema nito. Saksak natin. Kung hindi siya sasabog. Ayun. Uy, okay na. Oh. Diba? Oh, diba? May ikot na yung hélice niya. Ayan, hélice. Yung ehe. Ayan, oh. Pakita natin sa inyo. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Tapos, pipihit itong sa ibaba. Bababa yan. Okay na. Okay na. Dati kasi umuugong lang, ayaw mandar. So ngayon okay na, maandar na siya. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. So okay naman na siya. At maraming salamat sa panonood.